Dalawang mabigat na laban ang tumapos sa Rapid ng St. Louis Grand Chess Tour. Laro ni Pragnananda versus number 1 player ng Germany na si Keimer. At susunod natin ang laro naman ni Wesley So kontra sa World Championship Challenger na si Sindarov. Nako, mabigat tong dalawang laban na ito. Pero bago yan, iwanan muna tayo ng puzzle ng Internet Chess Club application. Eto po, it's black to play. Pag ganito ang white ha, ganyan ang direction. Ang black pataas. Ayan, okay? Ano kaya sa palagay nyo ang magandang gagawin dito ng black at sunod-sunod? Talagang swabe. Panalo talaga black dito. Paki-comment nyo naman po ang inyong makikitang kasagutan ha. Supportan nyo na po sa video na ito. Maraming salamat po. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, libre lang naman po ito. Downloadable sa Play Store at App Store. Gawa lang kayo ng account, libre lang din. Magagamit nyo na pang training. White si Pragnananda dito at black si Keimer. Tumira ng D4. Knight F6, C4, E6, Knight C3, pinasok ang Nimzo Indian. At nag-E3, ayan, parang tinitira ni Wesley, no? Pagka tinitirahan siya ng Nimzo Indian, madalas kong makita kay Wesley to. Nag-C5, okay, para may pang-pressure kagad, pang-ilang sa sentro, at Bishop D3, tuloy lang si Prag ng developments, Knight C6, Knight E2 para dagdag suporta sa Pawn D4, at nag-D5. Ayan na, para talagang ganyan talaga ni Nimzo para may mga tension sa gitna. Kinain na, E takes D5, nag-castling, castling lang din, at nag-A3. Ayan na, sinubukan na po ang bishop, kakain ba yan? Nag-C4. Aba, yan ang kakaiba. Normal na tira po palaging ginagawa, eto eh. Pero sumabay lang si Keimer. Yan ang kanyang rapid variation. Umatras lang. Kasi kung kakainin yung bishop, kain dito, kain, may kain lang din. Okay. Oo, inatrasan lang. Umatras lang din si Keimer at nag-F3 naman si Prag. Ang purpose po niya ay para mabuo niya ng buong-buo ang sentro. Maganda nga naman. Tapos makakatulak pa ng E5. Ay, ang ganda niyan. Nag-H6. Okay, pasingaw lang at para walang bishop G5 mamaya pagka E4. Nag-bishop dito muna. O, pero teka muna no, mga kamatyas. Ako mismo may tanong dito, what if E4? Bakit hindi tinuluyan? Parang gandang-ganda na ako ah. Kakain dito, pag kinain ng pawn, ayun. Meron palang ganyang natatanaw si Prag na mangyayari. Oo nga. Oo nga. Kasi pag nag-bishop to E3, titirahan ng knight G4. Tingnan nyo po. Sunod-sunod ang pang-iistorbong gagawin dito ng black. Okay. Kaya ang lesson dito, talagang gustong-gusto na ng mata mo, double check pa rin baka may paparating na hindi inaasahan. Kaya ang ginawa ni Prag, nag-bishop dito muna. Rook E8, okay, para magamit ang tore. May pressure sa E3. Nag-queen C1. Queen C1. Lalim na naman. Anong threat? Ano idea? Magna-knight D1 ba? Tingnan natin. Nag-rook B8. Okay, plano ni Keimer mag-B5 para mag-build naman ng play sa queen side. Nag-bishop to E1. Ah, okay. Para suportado yung pawn. Kasi hindi nga makaka-bishop E1, maiiwan yung pawn sa E3. Kaya yung purpose ng queen C1, pandepensa sa pawn E3. Okay? So, nag-bishop E1, B5 na, bishop H4 nilipat dyan para may pang-ilang na pin. G5 na ilang nga si Keimer eh. Talagang inalis na niya ang pin. Umatras muna. May threat sa tore. At umilag. Rook B7. B4 na. Okay. Para mapigilan yung titira ng black na B4. Babasag sa queen side eh, no? Nag-bishop C7. At kinain. Kain. Parang bigay ito ah. Hindi ba bigay yan? Nag-queen dito lang. O, ayan. Ito yung mga nililinaw, mga kamatyas. Ano? Pag kinain kasi yung pawn B5, magro-rook C E7. At ano ngayon ang sapat na pandepensa sa E3 pawn para mailigtas? Wala akong makita. Babagsak talaga. Di ba na lang kung isabay, bagsak pa rin eh. Kasi kain, may kabayo rin eh. Okay? Balik po tayo. Kaya nag-queen dito lang si Prag. Rook C E7 tineret. Nag-E4 na para solid talaga ang purpose po ng queen D2 para masuportahan yung pawn D4 pag kinain. O yan, kain-kain, di ba?
Kung ang queen nasa C1, edi may knight takes D4. So bawat tira po nila napakalaman, may purpose talaga. Nag-knight takes E4. Grabe, talagang tinuluyan na ni Kaymer. Talagang nagwala na, bumalagbag na, ika nga. Kain-kain, ayan, nagpa-quality down na siya. O at least nakapinga siya ng pawn tapos inaatake niya yung weak pawn. Pero nag-push D5 lang. Bishop E6. Okay, tinirect ang pawn D5. Como nakapin nga. Dinagdagan ng tore. So may depensa na. Kinain. Okay, may bitin doon. Okay. Pero nag-knight C3 lang si Prague. Naku po. Oo nga, no? Pero may rook D4 ah. O may rook D4 naman ako ang nakita. Ayun nga. Rook D4. Sangga, no? Queen E3. Rook D3. Ayan. Kasi po kung kakainin, ang lalim ng mga tirada ni Prague talaga. Bagsak yung bishop sa D5, ano? May bala pa rin pala. Expected niya rin pala yung rook D4, no? Pero napa-rook D3 na lang dito si Kaymer. Kaysa naman bumagsak, no? Ang bishop. Kain-kain, double attack, nag-queen B6 check, rook F2. Ayan, kailangan po talaga yan. Kasi titira ng bishop C4, tutuhugin kung mag-move lang ng king H1. At nag-bishop C4, queen D6, queen E3. Ayan, kalikalikot. Nako, may dangerous queen E1 na paparating. Obligadong bumalik muna to save the knight and para di maka-queen E1 check. Delikado. Queen E5 at dito nag-rook F3, knight D4, rook E3, queen F6. Talagang palag-palag pa rin si Kaymer kahit quality down, ano? Nag-queen B6, threat ang king. Okay, iwas na. Force naman yan, knight E6. Lilipat dito. Knight E4, knight F4, lumipat nga. Nag-queen C3. Ayun, para may mga timing ng check doon sa F6. Nag-king H7 lang. Kung check man, may king G6 lalapit lang. Knight F6 check pa rin. At nag-knight D7. Ayun, tiniret yung queen. Nag-queen F2. Nako, todo-todo kalikot. Knight E5 check. King H7. At nag-queen G3. Ayun, para ma-save yung pawn, para ma-save ang rook sa E1. Grabe yung mga pangdepensa ni Prague, ano? Iskwalado, sukat na sukat. At nag-queen D2. Okay, syempre, exchange down na nga ang black so dapat iwasan yung mga exchange. At nag-knight F3, tineret uli, hinabol ang queen. Queen B2, okay, may threat doon sa A3. At nag-H4 para basagin na. In F6 lang para solid ang G5. Kinain, kain. At dito nag-rook E7 check, pumasok na. King G6 at nag-knight H4 check. Obligadong umilag. Knight F5 check. King G6. Check ulit. Magtatabla na ba? Tabla na ba? Check. Ayun, biglang iniba ni Prague. Play on. At nag-queen takes G2. Okay. Okay, bago natin ituloy ito mga kamatyas, isa pang nakita ko is, para maliwanag lang, pag chumek dyan, baka kasi nasa isip ng iba rin ay kainin yung knight. Kaso may ganun. May hihiwala yung king, obligado, no? Yan. Okay, so dito, winning pa rin ang white dito. Kasi may 3 pawns pa So may involved na pawn kung walang pawns yan, baka sakaling may drawish pa, no? Pero wala, may pawn pa puti balik tayo. Yun, sinabay na lang ni Kaymer, kinain-kain, at ayun, umiwas. Kasi kung kakainin lang din, ano? Iwas muna yung knight. Bishop D5, tusok. Kinain lang, ayun. Kasi dito, nakita ni Prague na wala pa namang aalisan yung knight na dangerous with discovered check. Wala pa naman danger Kaya nag-G4 lang dito si Kaymer lang din para i-reserve muna yung alis ng knight mamaya with check. Pero umiwas na. Okay, control the G3 square. Nag-F5. Nako, yan ang papagapangin. Yung 2 pass pawns na yan. Nanginginain lang si Prague. Parang di siya natatakot Gumapang na. At nag-knight C3 threat ang bishop. Check pa. King G1 at nag-bishop F3. Nag-B5. Okay, para isimula na rin or simulan na rin yung pagmarcha ng pass pawn. At nag-knight to E1. B6. Bishop C6. Yun lang. Ang purpose po dito ni Kaymer para maitulak na niya yung kanya pang F-pawn, no? Maimarcha niya. At nag-rook C7, hinabol. Check muna, gumanon. Check muna, gumanon. Check ulit, ganon. Check. Umiwas si Prague. Ayon.
Dito po mga kamatyas ano, kasi ang correct play talaga dito, actually dito sa posisyon na 'to, king G2, pinapa-king G2 na, eh. Kaso medyo nape-pressure yata si Prague baka mamaya may mga ganito-ganito, eh, check. O pero king H3 ang punta. Timplado. Oh, eh, 'pag kinain kasi 'to with check pa, eh. 'Yan ang tama, king G2. Kaso sa hindi may paliwanag na kadahilanan, nagki-king F1 lang lagi. So Chumek, yun, binago ni Prague. Pero ang evaluation bar, ang sinasaad dito ay bumalik po sa pagka-equal. At dito, ayun, napatulak ng F3 si Keimer, mga kamatyas. Bumigay na. Segundo na lang ano, nag-blackout dito si Keimer, napatira ng F3 oh. Dapat po ang tira dito ay knight F3 check. Halimbawa kung kasi magaganon na, eh, no? Halimbawa kung mag-king D1 o bishop A4 check, ayun lang. Sa ganyang segundo na lang po mahirap makita itong bishop A4 na bitaw na 'to. Ang purpose 'pag kinain ng bishop may push G2, magku-queen. Ngayon pagka pumunta dito, knight D4. O tapos para pigilan yung pag G2 walang knight E2. Makakasabay ng queen, 'di ba? So walang knight E2 na pang hold, panghabol. Tapos magda knight D5 and then F3, ayan. Medyo magulo pa po ito, no? Pero garantisadong equalize. Yun nga lang, napakahirap makita nito. Mahirap, pang long game eh. Tapos, kailangan accurate. Ang end game po ganyan. Move by move dapat perfect ka na. Kasi pagka sumablay ka ng isa pag end game ha, hindi ka gaya ng middle game at opening, nare-remedyoan pa pag end game. Wala na. O, nag F3 oh, kinain yung bishop with check. Nag-king F5 and then knight D1 para pagka nag-F2, isasabay na yung knight hanggang sa maubos yung 2 pawns na yan, eh, wag lang makapromote. Knight G4, ito pa rin ang threat, pero sinimplihan lang po dito ni Prague ng king F1 at sumuko na si Keimer. Bakit? Sumuko kasi pagka gumanito, gaganon lang, wala na pong kasunod. O limbawa, sundan ng ganon, para gaganon, wala eh, dito lang eh. Oh. Pagka gumanon, sakto eh, may B8, check pa. May pang-istorbo eh, no? So wala na rin, buwag na rin ang plano. Ngayon, kung gaganito naman, followed with knight h2, eh isasabay na lang, kainin mo na lang. O pagka kinain ng pawn, o di ganun na, wala. Hindi makaalis kasi babantayan yung pawn. Okay, what a move by Pragnananda. What a strong victory against Germany number 1 player, Super GM Vincent Keimer. Okay, talagang leading talaga si Prag, no? Pinatunayan niya, matibay siya. Hindi siya nawala sa top. At ito naman, ito magandang inaabangan natin. World Championship Challenger Sindarov versus Wesley So. Sunod kagad natin. White dito si Wesley, tumira ng E4, E5, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez, A6 classical approach. Bishop A4, Knight F6, castling, so bookline na bookline. At D6, ayan, ang medyo bihira ng gamitin, ano? Yung magbi-bishop D7 yan eh. Nag C3, okay, pinapakain talaga yung pawn sa E4, pero nag-bishop D7 lang. Para po sa kaliwanagan ng lahat, ano? Lalo na sa mga tagapanood nating hindi pa nauunawaan bakit pinapakain yung pawn sa E4, magdi-D4 kasi yan, mga kamatyas, no? Pipiliting buksan ang E-file, i-break talaga yung pawn E5 hanggat maaari. So halimbawa, anong gagawin natin? Halimbawa, kasi may D5 na rin na paparating, no? O sige, kainin. Knight takes D4, so may pressure sa knight. At halimbawa, sanggahin ng bishop, may rook E1. Ayan na nga ang kapahamakang darating. O kapag ka nag-D5, edi isang F3 lang, laglag ang knight sa E4. Okay? So, yun po, no? Mayroong tension na magaganap sa E-file kapag ka kinuha yung pawn sa E4 sa madaling sabi. Kaya pag C3, nagbi-bishop D7 lang dito, rook E1, ayan na, dinipensa na. G6, ayun, para ifafyangke ito, kakaiba depensa ni Sindarov, ano? D4, bishop G7, at nag-bishop C2, okay, para protection sa E4, at nag-castling, bishop E3 develop, nag-queen E8, aba, interesting, queen E8, bihira akong makita to bihira natin makita yung ganitong diskarte ni Sindarov ngayon. Nag-H3 para walang knight G4, at nag-knight to H5. Ayun, lulundag ang knight sa F4. Nag-knight B dito lang. King H8, nag-prophylactic move lang muna si Sindarov, no? Pagka ganyang umiilag yan, gaganon yan eh. Babasag yan dyan eh, pero ta-timing lang. Kinain na ni Wesley ang pawn E5, kinain din. At
Nag-bishop C5, sinundot ang tore, umilag, nag-A4. Okay? Space control muna sa queen side, gain space. B6, atake sa bishop at umatras. Nag-F5. Ayun, binasag na po. Kinain-kain at nag-bishop B3, may atake sa tore. Nag-rook F8 at dito nag-knight to F1. Para pag nag-F4, may aatrasan po ang bishop. Kukulungin eh. So lagi po tayong dapat alistado, no? Alisto tayo dapat lagi sa mga gagawin ng kalaban natin na mga ata-atake. Kaya nag-knight F1 si Wesley, E4, inatake ang knight, knight G5, knight F6, okay, bumalik na uli kasi nasa edge of the board, nasa gilid, hindi magandang forma yan. Bishop F4, okay, tiret ang pawn C7, nag-H6. Ay, oo nga, no? Oo nga. Saan pupunta yung knight? Pero tingin ko mukhang pasadya talaga ni Wesley yun eh. Knight F3. Okay. May pupuntahan pa pala. Nakapin nga pala ang queen. Oo, kala ko kulong eh. O, Bishop E6. Threat ang light square. Knight D4 muna. Okay. Kinain, kain. Alright. Yun nga lang, nagkaroon ng isolated pawn dito si Wesley. Queen F7, hamon queen to queen. Kinain na ni Wesley. Nako, paborito ni Wesley ang less queen game. Nag-knight E3, threat ang pawn sa F5, knight H5, hinabol ng atake. Bishop E5, hamon ulit. Kinain uli ni Sindarov, knight F4. Yun lang, may square na malakas sa D3. Rook D1, rook E8. Ayun, para kukuhanin ng pawn sa E5. G3 muna, atake sa knight. Kinain yung pawn, pero pinakain talaga ni Wesley sa yan. Knight G5 at A5 na. Ayun, gumawa na si Wesley ng mga tension-tension sa queen side naman. B5 and rook AC1, planning to play rook C6 para makuha yung pawn sa A6. Kinain lang, ayun, may panangga nga. Oo nga, sinangga. Rook C1 patong, ayun, may kain doon. King G7 at bumagsak yung pawn C7. Di rin pala maiwasan, mababawi. Lalim ng diskarte ni Wesley, no? Bawi eh. King F6 at nag-rook C5. Oh, siya pa nga yung siya pa yung ano eh. Kumbaga sa ano, namamagpag, no? Pinapagpag pa niya yung posisyon ni Sindarov. Rook E5 at check, gumanon. Ayun, sangga, nagpabalik-balik, nauwi po sa tabla. Not bad, mga kamatyas. At ito po ang standing nila. Okay lang yan, malalakas naman eh. Kung tabla, edi tabla, di ba? Huwag pilitin. Kasi pagka pinilit, edi baka matalo pa eh. Okay, so ito po yung standing. Nanguna sa Rapid si Pragnananda sa score na 12 points, Sindarov 11 points, Wesley So 10 points. Gabuhok lang ang pagitan ng kanilang mga score. At Dominguez, Anish Giri, Levon Aronian, Vincent Kaymer, Jordan Van Forest, Fabiano Caruana, Wander Liang. Okay, si Fabiano Caruana ang world number 2, nasa second to the last. Medyo di maganda ang kanyang resulta dito sa Rapid. Aabangan pa po natin yung double round robin naman nila sa Blitz. Yun ang abangan natin na talagang siyang magbibigay ng konklusyon kung sino ang magcha-champion dito sa Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz. Sa Rapid po, nanguna pa lang si Prag. Pero meron pang double round robin Blitz, doon magkakaalaman kung mananatiling matatag si Prag at kung talaga matcha-champion niya overall. Okay po mga kamatyas, sana po natuto kayo at nabigyan kayo ng impormasyon. Pa-subscribe naman po ang channel na to, palambing lang ha. Maraming salamat. Hanggang sa muli.